Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. Ito ang huling hapunan ng biktima na si late Juan Paulo Tantoco. Kasama sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos ay si Doc at Cristino Frasco ng Cebu at iba pa. Sina Liza Araneta Marcos at Juan Paulo Tantoco sila yung magkatabing kumain ng hapunan. Ayon sa nakaraang ulat na si Tantoco, 44 na taong gulang, ay binawian ng buhay sa Beverly Hilton Hotel noong ika-8 ng Marso. Siya ay nasa Los Angeles bilang bahagi ng delegasyon ni First Lady Liza Araneta Marcos para sa Manila International Film Festival, na tumakbo mula ika-4 ng Marso hanggang ika-7. Ang tribute gala ng festival ay ginanap sa parehong hotel noong ika-7 ng Marso, subalit, parang nakapagtataka na may itinatago ang mainstream media sa kaganapang ito. Halos isang araw na ang nakakalipas hindi pa rin ibinabalita sa mainstream media, at itong GMA7 ay nagbura pa. Bakit kaya? Magkagayunman, dapat na ito ay pinag-uusapan sa bansa dahil national interest ang nakasalalay para dito. Samantala, taong 2017 isang parehong pangyayari sa Amerika ang naganap, at ang mga sangkot na personalidad ay kagaya kay Liza Marcos at sila ay naparusahan dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na coke. Ayon sa headline na naturang ulat ay, Venezuelan First Lady's nephews arrested in U.S. drug case. 2 nephews of Venezuela's First Lady have been arrested in Haiti and taken to the U.S. to face drug trafficking charges, U.S. media reports say. Franqui Francisco Flores de Freitas and Efrain Antonio Campo Flores are accused of conspiring to smuggle 800 kg of coke into the United States. Ayon naman kay Mark Lopez ay, one has to wonder the timing of the release of the Tantoco Medical Examiner report. Why is it now being cascaded in mainstream media? Ayon naman kay Ms. Malo Tikuya ay, bumulaga sa atin, 16 na araw sa 4th Zona. Nag-deny kung anong-anong istorya ang linabas. Sa Amerika pa ginawa, dala kaya ang supply o binili nila sa LA? Bakit tanging bilyonaryo lamang ang ngayon nagsasalita at nakascoop sa lahat ng MSM? Sabi pa ng mga tagapagtanggol sa gumagamit ng coke ang mga citizen journals daw ay fake news purveyors kahit na ang lumabas ay mula sa isang PhilM na ngayon ay palipat-lipat na ng estado dahil may gustong magpatahimik sa kanya. Bumulaga ng hating gabi sa Pinas, ang tindi ng ugong kagabi pa at ngayon umaga ng Linggo. Magsasalita na ba ng totoo? Di na ba tratratuhing bobo ang Filipino? Magkakaroon na ba ng accountability ang leader na naanunsyong pupunta sa US para sa trade talk sa susunod na linggo? Lumiliit na ang bilog. Lumalabas na ang katotohanan. Di si Duterte ang sisihin nyo dito. Wala siyang kinalaman. Kayo mismo ang dapat sisihin na bahagi kayo ng administrasyon. Ang kuda ng kuda na press briefer ay si Serco na naman, marahil dahil sa garapata. Sino kaya ang sisisihin? Nakakahiya na. Ayon sa American Addiction Centers, long-term cocaine use can lead to neurological problems, including the potential development of Parkinson's disease and impairment of cognitive functioning, such as memory loss, poor decision-making, lack of focus, poor impulse control, and poor motor functioning. Coke use can also make you more likely to have strokes, seizures, brain aneurysms, or bleeding in the brain. Over time, chronic coke use can also lead to paranoia, hallucinations, depression, or psychosis. Other physical issues can include cardiovascular disease, gastrointestinal issues, significant weight loss, and dental problems. Ayon naman kay Butch Ruiz ay, Deadly Night, Unanswered Questions. The official report is now out. Paulo Tantoco died of a cocaine overdose on March 8, 2022, following a night of partying in Los Angeles after a gala dinner attended with Liza Marcos. Paramedics were called late in the morning of March 8. Tantoco was already in cardiac arrest and was pronounced dead shortly after noon. Yet, nearly 4 months later, we're only beginning to piece together what happened during those crucial hours. Authorities are reportedly looking into possible criminal liabilities for individuals present that night, including involuntary manslaughter, drug distribution, and obstruction of emergency care, all serious offenses under California and U.S. federal law. These are not mere social missteps,
they carry the weight of prison time, massive fines, and lasting reputational damage. As for Liza Marcos, she was undeniably present at the March 7 dinner and has been rumored to have stayed on through the late-night party where Tantoco began struggling to breathe. Her claim of being back in Manila by March 10 offers no comfort. Tantoco died 2 days earlier, while she was still on US soil. The timeline speaks for itself. No one is above scrutiny when a life is lost, especially when that loss may involve criminal negligence. If we're to demand accountability, it must begin with a clear and honest reckoning of who was present, who acted or failed to act, and why. Justice demands no less. Well, talaga naman dapat sisihin dito si former President Duterte dahil hindi niya pa tinuluyan sa panahon niya ang sinasabing may baggage. Samantala, ang well-known influencer na si Sara ay nagbigay naman ng comment, reaction ukol sa issue. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Tumigil-tigil nga kayo, mga anti-Duterte. Wala kayo nagawa sa bansa natin kundi since nakaupo kayo. Magpo 4 years na lang. Ang puro sa bunganga ninyo mga Duterte. Hindi pa kayo nakontento na si Tatay Digong nandoon na sa dahig. Hanggang ngayon, atak ng atak pa rin kayo. Para kayong mga asong ulul. Kayo din mga reporter. Ang nasa bunganga ninyo, ma'am, anong masabi mo ma'am na ganito ganyan ang sinabi ni BP Sara? Wala kayong ibang balita. Kundi ang sa bunganga ninyo, puro na lang BP Sara. At ito namang attack dog na tigpanalita, ang pinklawan na ito dati, dilawan. Ngayon nagsama na. Diyos ko po, ang masabi ko lang, bilang isang Pilipino, plastic. Magtrabaho naman kayo. Kung may nakita mang kagandahan ngayon sa ating presidente, yun ang ipakita niyo sa publiko. Hindi kayo puro na lang mga conference ninyo, mga press com ninyo, puro Duterte. Puno sa kasinungalingan pa naman. Puro sinungaling ang sinasabi. At sabihin mong fake news, excuse me? Sino ba yung convicted doon sa pangyayari sa Amerika? Loko, huwag niyong gaguhin ang Pilipino. Kung may fake news man kayo, huwag niyong ibato kay BP Sara, kaya nagsasabi lang siya ng totoo. At hindi kami tanga at bubong mga Pilipino na hindi namin alam. Kayong mga anti-Duterte, mga yulalistang 0 centavos na lang dangal, tumigil-tigil kayo, magtrabaho kayo. Huwag na kayong puro na lang sa bungangan ninyo, mga Duterte. Hindi naman kayo nahiya sa sarili ninyo. Wala na kayong nagawa sa bansa kung puro atake sa mga Duterte. Bakit mapigilan ba ninyo ang milyon mga Pilipino magmahal sa mga Duterte? Hindi, dito, hindi nyo makuha sa amin ito. Ito hindi nyo kaya. Kaya naparaning na kayo. Kahit ano lang ang istira ninyo, kung ano na lang paninira ninyo sa mga Duterte. Bakit? Sa Duterte ba yung kasalanan? Hindi, mga Pilipino yan dahil diyan namin nakita sa mga Duterte ang totoong serbisyo sa bansa. So hindi nyo kayang kunin sa amin utak at puso namin ang pagmamahal sa mga Duterte. Kaya insecure kayo. Kasi hindi nyo kaya mahalin kayo ng mga Pilipino. Bakit? Sabog. Bangag kasi. Walang nakitang maganda sa bansa. Puro paninira. Since kayo nakapo, pinaplano ninyo what? Gusto kayong maghari? Gusto kayong kayo ang mamumuno buong buhay niyo? Hindi. Kaya sinaplak kayo ni Tatay Digong, kaya nagalit kayo kay Tatay Digong, kaya ganon pinupunta niyo sa dahig. What are you expecting? Pinakidnap ninyo. Ang suporta namin, hindi mawala yan. Kasi ang pinakasakit na hindi nyo matanggap dahil hindi kayo minahal ng mga Pilipino. Yun ang ilagay sa utak nyo. Kaya para kayong mga asong ulol, ngak-ngak sa social media, ang mga bunganga niyo, puro,
Duterte. Sira ulo kasi kayo eh. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.